Ngayon po ay Wednesday ng 14 na linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag ding Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, si Felipe at Bartolome, sila Tomas at Mateong maniningil ng buwis, si Santiagong anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon ang makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo't ipangaral na malapit ng maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagkatapos binigyan ni Jesus ang 12 alagad ng kapangyarihan na magpalayas ng masasamang espiritu, isang mahalaga at malinaw na instruction o tagubilin ang kanyang ibinigay sa kanila. Sinabi ni Jesus, huwag kayong pupunta sa mga lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. They were empowered by Jesus. Ngunit bakit po pinagbawalan ni Jesus sa mga alagad na pumunta sa lugar ng mga hintil at mga Samaritano? Ibig bang sabihin ito na hindi sila kabilang sa kaligtasang dala ng Panginoong Jesus? Hindi po. Alam po ni Jesus kung ano ang magiging normal na reaksyon ng mga alagad ngayong nakatanggap sila mula sa Kanya ng kapangyarihan laban sa masasamang espiritu. Kahit naman siguro tayo, kung tayo po ang nasa kalagayan ng mga alagad, pagkatapos nating makatanggap ng kapangyarihan laban sa mga demonyo, ang una siguro nating gagawin ay hahanapin natin kung nasaan ang masasamang espiritu upang masubukan ang ating kapangyarihan. Kaya nasaan nga po ba ang masasamang espiritu? Dito papasok ang mahalagang habilin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Dahil maaring iniisip ng mga alagad na ang bayan ng Israel ay ang piniling sambayanan ng Diyos. Kaya nasaan ang masasamang espiritu? Nasaan ang demonyo? Wala po sa bayan ng Israel. Ang masasamang espiritu ay nandoon sa mga hintil, nandoon sa mga Samaritano. Ngunit ang sabi ni Jesus, huwag ninyong hanapin ang masasamang espiritu sa mga hintil at sa mga Samaritano. Hanapin ninyo sila sa loob ng sambahayan ng Israel. Madalas din po nating itinuturo ang iba. Sila ang mali, sila ang may pagkukulang, sila ang kurap, sila ang may kasalanan. Nasa kanila ang masasamang espiritu. Kaya sinasabi din sa atin ng ating Panginoon, bago natin hanapin sa iba, bago natin ituro ang iba, kung sino ang mali, kung sino ang masama, kung sino ang kurap, sino ang may kasalanan, sino ang may pagkukulang, unahin muna natin at tingnan sa loob ng ating tahanan. Unahin muna natin at tingnan ang ating sarili. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.